pag-usapan natin yung iyong single. Ano na nga ang title nito? Head Tone? Head Tone. Bakit siya Head Tone? Ano ba ang tema nung kanta? And why is it called Head Tone? Well, basically, ano siya, medyo rated SPG talaga yung kanta. Parang nabasa ko nga yung lyrics eh. Yes. Parang medyo, some kind of sultry. Yung mga moments na napapa-head tone ka. Kaya head tone. Okay. Well, actually, congratulations nga dahil naka 100,000 streams na siya. Pero it's kind of, Thank you. ano yun, can we say na pagdating sa pagkanta, nagmamature na rin yung mga lyrics, yung, can we say, pati genre ng song? Yeah, I guess, syempre, lahat naman tayo nagmamature. So, gusto ko rin sana yung music ko will mature with me. Mm-hmm. So, ayan. Ngayon na yung perfect opportunity. Bilang may anak na rin naman ako. Oo naman. Dapat lang, di ba? Yeah. Ang hirap nun yung patanda mo paurong. Iba yun, te. Di ba? Tama naman yun yung pumature ka ng pumature. Yes. Sino nagsulat ng Head Tone? Si Kiko Salazar and his band, Day One. So, ano yung reaction mo nung una mong napakinggan, nung pinaparinig pa lang sa'yo yung pyesa? Did you like it right away? Na-feel mo ba na, teka, sandali. Sa lahat ng mga napakinggan mo, parang ito yata yung gusto kong maging career. Parang gano'n. Yeah, kasi ka-close ko yung producer ko na si Sir Jonathan Manalo. I love Jonathan Manalo. Yes, who doesn't? Oo, diba? And when we were talking, sabi ko sa kanya, parang, I really want them to know what sound I really... Parang gusto ko na talaga ilabas yung sound na gusto ko. Like yung genre na pinapakinggan ko talaga, yung bagay sa boses ko, which is, mahilig talaga ako makinig ng old songs, jazzy, with a jazzy vibe. Pero syempre, I'm gonna have to make it more modern. So, sabi niya, ay, perfect. May sinulat si Kiko. Maybe you wanna hear it, ganyan. So, sabi ko, yeah, definitely. So, pinapunta niya ako sa isang studio at tinugtog nila para sa akin ng live with a band, yung Head Tone. And I really enjoyed it. Tapos sabi ko, ito na yung first single ko. So, and napakanta ka right away. Yeah. Made me hit that head tone agad. Yes. So, kumbaga, parang meant. Diba? Okay. So, ano naman yung feeling na ang dami talagang nagkandara pa sa iyong single? Ano yung feeling, di ba? Na tinangkili kasi siya talaga. Siyempre, thankful ako sa mga tao na it's only my dream to be able to come back to music ulit after how many years. Exactly how many na nga ba? Matagal na nga ba? Yung first album ko kasi, ni-release ko yun, lang ako noon, 16 years old. So, magta 10 years na rin yung album na yun. So, sabi ko, yung last single ko naman na ni-release was before I gave birth. Magta 3 na yung anak ko. So, sabi ko, I really, really wanna focus on music na now. Kasi talagang nag-focus din ako sa pag-aarte past few years. So, syempre, thankful ako sa mga tao na sumusuporta sa music ko and talagang nag-abang ng comeback ko sa music. So, now you're juggling both? Yes. But, if there's something that I learned, it's that medyo mahirap magsabay ng music tsaka acting. So, kung may natutunan man ako, it's that magfo-focus muna ako sa isa, tapos tsaka ako gagawin yung isa. So, ngayon, music muna tayo. A few months of this, half a year of this, half a year of that. Lalo na pag MMFF na Mars. So, yan. Diba?